الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي فضل شهر رمضان وجعله مدرسة لاكتساب الفضائل وترك الرذائل وتعويد النفس عن الصبر. Ang ating pagbati at pagpuri para kay Allah subhanahu wa ta'ala na siyang ginawa niya ang buwan ng Ramadan na buwan na kung saan naandun halos yung kabutihan sa buwan ng Ramadan. Ginawa din ni Allah subhanahu wa ta'ala ang buwan ng Ramadan upang ang tao matutunan niya paano gumawa ng pagsamba kay Allah subhanahu wa ta'ala. Sa buwan din na ito, ginawa ni Allah subhanahu wa ta'ala na ang buwan ng Ramadan, buwan ng pag-aaral, paano matutunan ng tao na mabawasan ang mga kasalanan na ginagawa niya sa kanyang buhay. Kaya din sa buwan ng Ramadan, pinag-aaralan ng tao sa kanyang sarili paano niya matututunan, mapag-aralan ang tinatawag na pagsabar. So ngayon inshallah subhanahu wa ta'ala sa mga kapatid namin na andito sa loob, gayon din sa kapatid natin na mga online, wa alaikumussalam wa rahmatullahi wa barakatuhu sa inyong lahat. At ating pag-uusapan ang pagpapatuloy sa paksa na naibigay sa atin, yaon ang kwento ni Prophet sallallahu alaihi wasallam. So last week, hindi last week, maybe Monday ata, nakapag-usap-usap tayo patungkol sa personalidad ni Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ngayon din bro, napag-usapan natin yung mga experience niya patungkol sa personal life ni Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ating natunghayan at natuklasan na sobra pala yung hirap na napagdaanan ng Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. At bilang pagpapatuloy sa napag-usapan natin, ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa kanyang status, sa kanyang buhay pang araw-araw, no? I-ano lang natin, i-review lang natin. Sobrang hirap ang naranasan niya. Halos marami sa kanyang buhay ang propeta sumakanya nawa ang kapayapaan, ang pinakamamahal ni Allah subhanahu wa ta'ala na tao, ang pinakamamahal ni Allah subhanahu wa ta'ala na nilikha. Marami ang gabi na lumipas sa kanya na wala siyang kain, na natulog siya na gutom, subhanallah. Ang propeta sallallahu alaihi wasallam, halos marami ang gabi na dumaan sa kanyang buhay na siya ay natutulog ng gutom. At naiulat sa mga hadith, sa mga books ng qissa sa Siratun Nabawi, na halos 2 buwan hindi na sindihan ng apoy ang bahay ni Propeta sallallahu alaihi wasallam. Ito yung ibig sabihin na hindi siya nakapagluto. Hindi nakapagluto ang kanyang mga asawa. Ibig sabihin walang maluto. Sa sobrang hirap ng dinanas ni Propeta sallallahu alaihi wasallam. Kaya dito, ito yung isang napakalaking obstacle o challenge sa kanyang mga asawa. Kasi yung Propeta sallallahu alaihi wasallam, sanay na sanay sa paghihirap at sanay na tumanggap ng mga kagaya nitong pagsubok. Ngunit ito ay mapupulutan ng aral ng mga kababaihan, mga asawa natin. Paano na-overcome ng mga asawa ni Prophet sallallahu alaihi wasallam ang mga kagaya nitong mga challenges na ibinigay ni Allah subhanahu wa ta'ala. So sa mga ating sister dyan, online man o nakikinig, Masya Allah, tingnan natin ang mga kwento ng mga ummul mu'minat ng ating mga nanay, mga asawa ni Prophet sallallahu alaihi wasallam. Dahil ang mga asawa ni Prophet sallallahu alaihi wasallam considered as mga nanay natin. Ummul mu'minat, mga nanay ng mga nananampalataya kay Allah. Paano nila nalampasan ang hirap? Wa kana nisa'uhu yahtamilna minhu shiddatal hal wa khushunatal 'aish. Subhanallah. Katotohanan ang mga asawa ni Propeta sallallahu alaihi wasallam, kasama na dito ang propeta mismo, ay nakakaranas ng sobra shiddatal 'aish, sobrang hirap sa buhay, subhanallah. Wa khushunatal 'aish, sobra na kung saan halos walang makain, walang makuha, walang damit na masuot. Subhanallah. Ito yung nararanasan ng mga asawa ni Prophet sallallahu alaihi wasallam. Wa kana yusirruhu dhalika minhun
فلما فكرنا يوما أن يطلبنا منه التوسعة والزينة والمتع والتعام. Tingnan niyo yung Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dito din sa mga kalalakihan makakakuha siya ng aral. Siyempre pag nakikita mo yung asawa mo na walang nakakain, ang pamilya mo walang nakakain, siyempre marirealize mo sa iyong sarili, mahihirapan tayong mga mister. Di ba? Ganun din yung nararamdaman ng propeta sallallahu alaihi wasallam. Siyempre ama siya, asawa siya, no? Mararamdaman niya ang pagmamahal at hirap na nararanasan ng kanyang mga asawa. Nararamdaman ng Rasul sallallahu alaihi wasallam na naghihirap ang kanyang mga asawa. Nakakaranas at mas lalong nag-aalala siya nang nakikita niya na ang kanyang mga asawa ay humihingi ng pagkain, humihingi ng mga masusuot, humihingi ng mabuting tirahan. Shakka dhalika alayhi wa hajrahunna shahran la yamlikun. No? Tingnan niyo ang Rasul sallallahu alaihi wasallam, sobrang hirap ang dinanas. Dahil ilan yung asawa niya. Nakikita niya na wala lahat. No? Gayun din, minsan madalas ang Rasul sallallahu alaihi wasallam umaalis sa kanyang bahay more than month para magbigay ng da'wa sa Islam na kung saan ang kanyang mga pamilya halos wala ang naiiwan. Kasi wala din siyang matitira eh. No? Subhanallah. Tingnan nyo, kapatid sa pananampalataya sa Islam. Ang hirap na kung saan ang Rasul sallallahu alaihi wasallam at ang kanyang pamilya kakaranas ng hirap. So, alaikumussalam wa rahmatullahi wa barakatuh dyan sa mga nanonood. May nagtanong, inshallah, kung Ustad, napapanood ba ito sa YouTube? May nagtanong? Sheikh Ustad Abdul Hakim, napapanood ba ito sa YouTube? Parang hindi ata, no? Facebook lang. So, sa nag-comment dyan, i-review nyo lang sa Minsahi TV, no? Makikita natin ito doon sa Minsahi TV, inshallah. So, ganun, subhanallah ang Rasul sallallahu alaihi wasallam. So, ang paghihirap sa pinakamamahal ni Allah subhanahu wa ta'ala na tao ay numan lang. Kaya nga naiulat, no? Na ang paghihirap na ito ay biyaya ni Allah subhanahu wa ta'ala sa atin. Biyaya. Paanong naging biyaya? Ha? Idha ahabba Allahu qauman ibtalahu. Alam nyo ba yun? Na pag ang Allah subhanahu wa ta'ala binibigyan niya ng pagmamahal ang isang tao o ang isang pamamayanan, binibigyan niya ng pagsubok. Pag ang Allah subhanahu wa ta'ala minamahal niya ang isang tao o ang isang pamamayanan, binibigyan niya ito ng pagsubok. Ibtalahu. At ang pagsubok na ito ay dalawang uri. Imma bisyar wa imma bil khair. It's either mabuting pagsubok or masamang pagsubok. Sa kagaya ng mabuti, minsan sa isang tao, bibigyan siya ng posisyon, bibigyan siya ng pera, bibigyan siya ng maraming asawa. Ito'y kabilang sa mga pagsubok na mabuti. At kabilang sa mga mahirap na pagsubok at masasama na nangyayari sa buhay natin, madadatnan tayo ng sakit, madadatnan tayo ng walang trabaho, walang makain, kagaya na lamang ng dumarating sa buhay ni Propeta sallallahu alaihi wasallam. Kaya't ito'y tinatalakay natin upang makunan natin ng aral. Kasi majority sa atin dito halos nakakadaan siya ng paghihirap sa kanyang buhay. No? Walang trabaho, nawalan ng pera, nawalan ng asawa, natamaan ng sakit, lalong-lalo na sa panahon ng pandemya. Lockdown, walang makain, walang trabaho, no? Natamaan pa ng sakit. Bago natin tanungin ang Allah, bakit tayo tinamaan nito? Tanungin muna natin ang ating mga sarili, ano ang nagawa natin para kay Allah. Sapagkat ang Rasul sallallahu alaihi wasallam, kung titingnan natin, pinakamamahal ni Allah, tinamaan ng kagaya nitong pagsubok. At wag mong sabihin na madali ang buhay ni Rasul sallallahu alaihi wasallam. Isipin mo habang siya ay buhay, namatayan siya ng asawa. Namatayan siya ng namatay ang kanya halos mga anak sa sakit at pakikipagdigmaan at sa hirap ng buhay. Namatayan siya ng mga magulang, ng mga lolo, ng mga ninuno, ng mga parente, ng mga minamahal sa buhay, nadatnan ng mga pagsubok. Siya si Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa kanyang buhay na kung saan ni minsan hindi siya nakapag-complain
kay Allah subhanahu wa ta'ala sa mga anumang pagsubok na dumating sa kanya. Kaya nga minsan, may isang taon na tinawag Amul Hazan. Isang taon sa buhay ng propeta sallallahu alaihi wasallam na tinawag o binansagan na taon ng kalungkutan. Bakit? Sa taon na ito, halos dito naipon ang lahat ng mga kahirapan kay propeta sallallahu alaihi wasallam. Dito na taon. No? Kaya kapatid, sa pananampalataya sa Islam, makukunan natin ng aral ang mga bagay na ito. So nang dahil ang mga asawa ni propeta sallallahu alaihi wasallam ay nahihirapan dahil mga tao lang din. Walang makain, walang masuot, walang maayos na matirahan. Nahihirapan ang Rasul sallallahu alaihi wasallam. Pinapili sila ni Allah subhanahu wa ta'ala. Dahil dito bumaba ang dalawang aya. Nang dahil sa kanyang mga asawa na humihingi kay propeta sallallahu alaihi wasallam na wala siyang maibigay, bumaba ang dalawang aya. Sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, Ya ayyuhalladhina amanu, kul liazwajik, in kuntunna turidna alhayata ad-dunya wa zinataha, fata'alayna umatti'ukun. No? Sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, O Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sabihin mo sa iyong mga asawa, kung gusto nila ng karangyaan at sarap ng buhay, ta sila dito. No? Wa usarrihkunna sarahan jamila. No? Lumapit sila sa akin at bibigyan ko sila. Ngunit sabi ni Allah, wa in kuntunna, ngunit kung gusto nila, turidna Allah wa rasula, ang Allah at ang propeta, no? Wa dar al-akhirah, at ang pagkabuhay, ang maayos na pagkabuhay sa araw na paghukom, fa inna Allah a'adda lil muhsanati minkunna ajran 'azima. Katotohanan ng Allah, inihanda sa kanila ang paraiso, inihanda sa kanila ang kabutihan sa araw ng paghukom. Ibig sabihin, ang mga asawa ni propeta sallallahu alaihi wasallam ay pinapili ni Allah. Kung hindi kayo makatiis, ang mga hinihingi nyo kay propeta sallallahu alaihi wasallam, hindi nyo matiis kasi hindi nabigay sa kanya, humingi kayo sa akin at ibibigay ko sa inyo, sabi ni Allah. Pinapili sila ni Allah. Ngunit kung gusto niyo ang Allah at ang propeta at ang araw na paghukom na makasama nyo sa paraiso, ito'y nangangahulugan, sabi ni Allah, na magtimpi kayo. Ha? So kapatid, sa pananampalataya sa Islam, lalong-lalo na sa mga viewers natin dyan, na mga kababaihan, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh sa inyo, naway marunong tayong magtimpi sa mga mahihirap na dumadaan sa ating buhay. Alam ba natin na ang mga sahaba, ang mga ummul mu'minat, ang mga asawa ng propeta sallallahu alaihi wasallam, pinili nila ang Rasul sallallahu alaihi wasallam at ang Allah, at hindi nila pinili ang karangyaang buhay. Hindi nila pinili. Bagkus ang mga sahabi, yung mga babae na mga asawa ng mga sahaba, pag lumalabas ang kanilang mga asawa, alam nyo ba ang kanilang sinasabi? Pag lumalabas sa bahay, ano yung sinasabi nila sa kanilang mga asawa? Sasabihin nila, mas matitiis namin ang gutom kaysa makadala ka sa amin ng haram. No? Kaysa makadala ka sa amin ng pera na galing sa haram. Ito'y sinasabi ng mga asawa nila na maghanap ka ng hanap buhay na halal at huwag kang maghanap buhay ng haram. Kasi mas matitiis namin ang gutom kaysa makadala ka ng haram dito sa amin. Ito yung mga pag-uugali ng mga sahaba, ng mga sahabiya, ng mga asawa ng mga sahaba, na kung saan mas pinipili nila ang magutom sila kaysa mga mapilit ang kanilang mga asawa na makakuha mula sa haram. No? Kaya mga kapatid, sa pananampalataya sa Islam, mga kapatid namin, mga magulang dyan sa online, no? Na kung saan wag nating pilitin ang mga asawa natin kung ang mga bagay na wala sa kanila. No? Kasi kabilang ito sa pagsubok sa atin ni Allah subhanahu wa ta'ala. Gayon din kung kukunin natin ang kwento ng propeta sallallahu alaihi wasallam kasama ang kanyang pamilya, وَذَلَّ حَكَدَ شَعْلُهُ مَعَ نِسَائِهِ مِنْ تَكَشُّفٍ وَخُشُونَةِ الْعَيْشِ حَتَّى تَوَفَّاهُ اللَّهُ. Allahu Akbar. Alam nyo ba, hanggang sa namatay ang propeta sallallahu alaihi wasallam, ganito ang kanyang sitwasyon?
Hanggang sa namatay ang propeta sallallahu alaihi wasallam, hindi siya nakatikim ng kagandahan ng buhay. Yung relax, yung may masarap na kinakain, yung maraming stock sa bahay, never nakatikim ang propeta sallallahu alaihi wasallam. Hanggang sa siya ay namatay. Taqulu Sayyida Aisha radhiyallahu anha, ang sinasabi ni Aisha radhiyallahu anha, ma shabi'a alu Muhammadin yawmayn min khubzin burrin. Alam mo ba na ang pamilya ni propeta sallallahu alaihi wasallam never na nabusog ng street 2 araw mula sa khubz, mula sa yung bread? Never. Na nagkasunod na nabusog sila. Ma shabi'a. Hindi sila nabusog ng street. Ngayon kumain ng bread, bukas naman kinalaunan kakain naman. Hindi ganun. Alternate. At marami pa ang panahon, mas marami ang wala silang makain. Subhanallah. Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam nakaranas ng ganung buhay. Subhanallah. Gayon din, walakad kunna namkuthu shahr wa shahrain. Kagaya ng nasabi ko kanina, sila ay nasa bahay kung sa loob ng 1 buwan, 2 buwan, la yuqadu fi baytina nar. Walang apoy na nakita sa bahay namin. Subhanallah. Ibig sabihin, hindi nakapagluto sa loob ng 1, 2 buwan. Walang naluto. Wa kana ta'amuna illa tamar wal ma. Subhanallah. At alam nyo ba ano yung kinakain lamang ng propeta? Yung nasa gilid nyo, tamar lamang at tubig. Sa loob ng 1 o 2 buwan. Subhanallah. Walang makain. Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam hindi nakapag-apoy, no? Walang naluto sa loob ng 1 o 2 buwan. Sabi sa naiulat ni Aisha radhiyallahu anha, subhanallah. Ngayon, alhamdulillah, pag-uusapan natin ang pakikitungo ni propeta sallallahu alaihi wasallam. So bago ang lahat, binabati ko ang mga nanonood diyan sa inyo sa online, mashallah. Siguro inshallah mamaya kung makakaya natin, babatiin natin at babanggitin natin ang bawat isa sa inyo. Mashallah, mayroon tayong online mula sa labas, Abu Dhabi, mayroon tayong sa Pilipinas sa iba't iba, no? So mamaya na lang natin itong babanggitin inshallah kung makakaya natin. So ngayon inshallah pag-uusapan natin ang pakikitungo ni propeta sallallahu alaihi wasallam. Paano siya nakikitungo, no? Paano siya nagbi-business? Paano siya namumuhay sa kanyang araw-araw? Ito yung pag-uusapan natin. So sa mga nanonood dyan online, i-share lang natin para marami pa ang makapulot, no? Sa bawat share natin inshallah ay makakapulot ng kabutihan. Sila ay pag sila ay may nakuha, ito'y kagaya ng ikaw din ang gumawa nito, no? No? Man dalla ala khairin, sino man ang nag-utos ng kabutihan or gumabay ng kabutihan sa isang tao, pag ginawa ito ng isang tao, mayroon siyang reward kagaya ng taong gumawa na iyon. So, wag tayong magdamot, i-share natin ito sa mga kapatid natin sa pananampalataya sa Islam. Okay. Kabilang sa mga pag-uugali ng propeta sallallahu alaihi wasallam, su'ilat Aisha radhiyallahu anha, madha kana ya'malu Rasul sallallahu alaihi wasallam, ang Aisha radhiyallahu anha, tinanong siya kung ano nga ba ang ginagawa ng Rasul sallallahu alaihi wasallam fi al-bait. Wakalat, no? Kana basharan min al-bashar. Sabi ng Rasul sallallahu alaihi wasallam, ang propeta sallallahu alaihi wasallam sa bahay, kagaya ng mga normal na mga tao, no? Kagaya ng mga normal na tao sa atin. Alam niyo ba ang propeta sallallahu alaihi wasallam, yakhsifu na'lahu. Siya nire-repair niya yung mga tsinelas niya. Siya mismo yung nagre-repair ng tsinelas niya. Wayarka tawba'u. Siya mismo yung nagtatahi ng mga damit niya. Allahu Akbar. Kabilang sa mga sunna, wag nating kalimutan. Ang pag-repair ng mga sariling damit natin, ang pag-repair ng mga tsinelas natin, gawain ito ni propeta sallallahu alaihi wasallam. Kasi ngayon, marami na tayong makikita, konting gusot lamang, konting error lamang sa bahay, wala na, naghahanap na ng ibang taong gagawa. Nakalimutan natin, ang pinakamainam na tao, ang may pinakamataas na antas na tao sa mundo, na nilikha ni Allah, naglilinis, gumagawa sa kanyang bahay. Ha? Kasi minsan,
May mga tao na pag mataas na yung antas sa buhay or may mga posisyon na, ipagawa na lang natin yan. Hindi na ako bagay dyan. Hindi na ako bagay dyan na ako pa yung mag-ayos ng tsinilas ko. Hindi na ako bagay dyan na ako pa yung magtahi ng damit ko. Lalong-lalo na sa mga asawa, ito'y para sa mga asawa lamang ang pagtahi. Di ba? Ito kung ito'y nakukuha natin sa isang kultura, ito'y pagkakamali. Sapagkat kung kukunin natin ang sunnah, ito'y dapat maging proud tayo. Bilang mga mister, magtatahi tayo, maglalaba, maghuhugas, mag-aayos ng damit. Ha? Ano ba yung tawag doon? Anong tawag doon? Mayroon silang tawag doon? Ha? Ustad? Ha? Ano yun? Hindi mayroon silang terminolohiya doon. Borda. Anong borda, Ustad? Hindi. Mauti. Yun yung gusto kong dapat maging proud tayo na mauti. No? Kasi ang Rasul sallallahu alaihi wasallam, mauitig laba, maglaba siya. Mag-repair ng sapatos. Mauitig luto, magluto siya. No? Kasi may mga husband na may pride ba, no? May pride na hindi kasi lalaki ako. Ako yung lion sa aming bahay. Ha? Ako yung matindi sa aming bahay. No? Which is wrong, no? Kabilang sa pagmamahal natin sa ating mga asawa, kabilang sa sunna ni Propeta sallallahu alaihi wasallam, ang tinutulungan natin ng ating mga asawa sa bahay, sa gawain. No? Mauti. Sabi nga nila, mauti tiglaba, tiglungag. Yan ang Rasul sallallahu alaihi wasallam. Biro mo, ang Propeta sallallahu alaihi wasallam ang may pinakamataas na antas at katungkulan na nilikha ni Allah. Pero nakakaya pa niyang gampanan ang mga gawain sa bahay. No? Nagtatahi. Subhanallah. Ang Rasul sallallahu alaihi wasallam, wa yahlibu syatahu. Siya yung nagkukuha ng gatas sa kanyang mga kambing. No? Ang Rasul sallallahu alaihi wasallam, para sa impormasyon ng nakakarami sa online, siya ay nag-aalaga ng mga tupat kambing. At siya mismo yung nagpapagatas, nagkukuha ng gatas. Nag-aalaga mismo, pasto lang Rasul sallallahu alaihi wasallam. At kadalasan sa mga propeta na ginawa ni Allah ay mga mamamastol, nag-aalaga ng hayop. Wa ya'mal ma ya'malu ar-rajulu fi bayti. Ginagawa niya kung ano yung ginagawa ng taong lalaki sa kanyang bahay. Ibig sabihin, kung tayo nagsisibak ng kahoy sa bahay, ginagawa yan ng Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ha? Ginagawa niya yan. At hindi yan ikinakahiya. Fa idha hadaratis salah, faraja. Ngunit naiiba dito. Ngunit dito, naiiba ang nakakarami. Dahil ang propeta, sallallahu alaihi wasallam, pag dumating na ang sala, lumalabas sa bahay upang magsala. Iniiwan ang mga gawain. Dito naiiba ang nakakarami. Dito naiiba ang nakakaraming tao. Dahil makakakita tayo ng tao pag gumawa o gumagawa nga. Ngunit naaabutan na ng sala nang hindi pa nagsasala. Pag may ginagawa, makakakita tayo ng tao na pinagpapatuloy niya ang kanyang gawain at iniiwan niya ang kanyang responsibilidad kay Allah. May responsibilidad din tayo sa ating pamilya, ngunit mayroon din tayong responsibilidad kay Allah. At ito ang pagsamba. Na kung saan pag ito'y dumating, pinakamainam, automatic iwan natin kahit ano pang gawain na ito. Kahit ano pa nagawain ito. No? Ganun yun, kapatid, sa pananampalataya sa Islam. Kung ang Rasul sallallahu alaihi wasallam gumagawa sa bahay, pagdating ng sala, iniiwan niya ito. Yan ang propeta sallallahu alaihi wasallam. Hindi niya, ang mga gawain sa bahay, hindi yun yung prioridad. Pag dumating ang sala, automatic. Okay. Yaqulu Anas, khadimu Rasul sallallahu alaihi wasallam, kabilang sa mga pag-uugali ng Rasul sallallahu alaihi wasallam, pakikitungo niya, sinabi ni Anas na isa sa mga nanirahan at nanungkulan kay propeta sallallahu alaihi wasallam, nagsilbi kay propeta sallallahu alaihi wasallam. Si Anas, kabilang sa mga nagsilbi kay propeta sallallahu alaihi wasallam. Sabi niya, khadimtu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam 10 sinin. Sabi niya, for almost 10 years, si Anas ay nagsilbi kay propeta sallallahu alaihi wasallam. Si Anas nagsilbi kay propeta sallallahu alaihi wasallam for almost 10 years. Fama qala li of. Ngunit never siyang nakapagsabi sa akin ng, ano yan? Subhanallah.
for more than 10 years. Ito naman, kung kanina pinag-usapan natin makukunan ng aral ng pamilya, ngayon naman makukunan ito ng aral ng mga leader, yung mga may amo dyan, yung mga amo. No? Tingnan nyo yung Rasul sallallahu alaihi wasallam, nalungkulan sa kanya si Anas, ngunit sa loob ng 10 taon, never siyang nakarinig kay Propeta sallallahu alaihi wasallam ng, oh, ano yan? Oh. Never. Subhanallah. Yan ang Propeta sallallahu alaihi wasallam. Wala qala li shay'in sana'tuhu lima sana'ta. At never siyang nagtanong sa isang bagay na ginawa ni Anas, bakit mo ito ginawa? Never. Never nakatanong ang Propeta sallallahu alaihi wasallam. Wala li shay'in taraktuhu lima taraktahu. At never na tinanong niya si Anas na sa mga bagay na iniwan niya, bakit mo ito iniwan? Hindi. Hindi nagtanong ang Propeta sallallahu alaihi wasallam. Bakit? Kasi pag may nakaligtaan at hindi nagawa si Anas, mismo ang Propeta sallallahu alaihi wasallam ang gumagawa. Subhanallah. At pag may nagawa si Anas na hindi kaaya-aya, ikinokorek ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa magandang asal. Alam niyo ba yun? Subhanallah. Anong buti at sarap ng pakikitungo pag nagkaroon tayo ng amo na kagaya nito. No? Pag nakakita tayo, Allahu alam kung makakakita pa tayo ng amo na, subhanallah, hindi ka tatanungin, bakit mo ito ginawa? Bakit hindi mo ito ginawa? No? Siguro, Allahu alam kung makakakita pa tayo dito. Ngunit, gayon pa man, kung tayo man ay mayroong mga empleyado, ayusin natin ang pakikitungo sa kanila. Kasi, sila'y tao na kagaya din natin may mga pangangailangan. Wa kana la yadhlimu ahadan ajrahu. Alam nyo ba, subhanallah, ang Propeta sallallahu alaihi wasallam, never niyang naloko ang mga tao sa kanilang mga sweldo, ajar. Kasi ang Rasul sallallahu alaihi wasallam, example, nagrenta siya ng tao, example tayo, no? Ikaw ay, example, painter, no? Ang Rasul sallallahu alaihi wasallam, bago pa natuyo ang pawis ng isang tao, inutusan na tayo ng Propeta sallallahu alaihi wasallam na ibigay na ang bayad sa tao na yon. Yan ang pag-uugali ni Propeta sallallahu alaihi wasallam. Ang ibigay, no? Ang sweldo o bayad sa mga tao bago pa matuyo ang kanilang pawis. Sinabi sa hadith ng Rasul sallallahu alaihi wasallam, "U'tul ajira ajrahu qabla an yajuffa 'uruquhu." No? Ibigay nyo ang pera or yung bayad sa mga empleyado nyo bago pa matuyo ang kanilang mga pawis. Subhanallah. Ngayon nakakita tayo ng mga tao, pabalik-balikin pa. Naligo, nagsingot, sabi ni Ustad, bumalik ka na lang bukas. Subhanallah. Pagbalik ng bukas, pahirapan pa, kunin mo dun sa kunin. Subhanallah. Ha? Dili pa. Hindi pa ibibigay, kaltasan pa. Subhanallah. Kung titingnan natin ang Propeta sallallahu alaihi wasallam, nagwika sa atin, ibigay nyo ang pera ng inyong maninilbihan bago pa matuyo ang kanilang mga pawis. Subhanallah. Sa mga nanonood dyan ng mga viewers natin, yung may mga empleyado, no? Subhanallah, wa alaikumussalam wa rahmatullahi wa barakatuhu dyan sa inyo. Yan ang pag-uugali ng Propeta sallallahu alaihi wasallam. No? Yan ang pag-uugali niya, lalong-lalo na sa bagay na ganyan. Kung mayroon tayong mga inuutusan, pinakamainam, bago pa natin sila utusan, ang mabigay na natin ang kanilang, no? Yan ang sunna ni Propeta sallallahu alaihi wasallam. Pangalawa na pakikitungo ni Propeta sallallahu alaihi wasallam na kukunin natin, wakalat Aisha radhiyallahu anha, ma daraba shay'an qat. Alam nyo ba, ang Propeta sallallahu alaihi wasallam, ni minsan wala siyang napalo. Ni minsan ang Propeta sallallahu alaihi wasallam wala siyang napalo. Allahu Akbar. Wala daraba imra'atan wala khadiman. At never siyang nakapalo. Yung napalo ng saktan ang kanyang mga asawa at ang mga nanililbihan sa kanya. Never. Yan ang pakikitungo ni Propeta sallallahu alaihi wasallam.
Ganun kabuti ang pakikitungo ni Propeta sallallahu alaihi wasallam. Wa alaikumussalam wa rahmatullahi dyan sa mga nanonood dyan sa ating mga brothers. O pagpasensahan nyo na kung hindi natin nami-mention ang inyong mga pangalan, ha? Siguro inshallah mamaya-maya kung may time tayo. Okay, inshallah ang importante ma-share natin to. Pangatlo na naiulat at kukunin natin sa mga pag-uugali at pakikitungo ni Propeta sallallahu alaihi wasallam. Ito, kunin natin to. Napakaganda nito. Kunin natin ito, bro. Napakaganda nito. Waqala Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Sabi ni Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dakhaltu as-suq ma'a Rasul sallallahu alaihi wasallam. Pumasok kami sa palengke kasama ang Rasul sallallahu alaihi wasallam. Siya, sabi niya, pumasok ako kasama ang mahal na propeta sallallahu alaihi wasallam sa palengke. Liyashtari sarawil, upang magbili kami ng pantalon, no, yung sinusuot sa baba, no? Fawathaba al-ba'i'u ila yadin nabi sallallahu alaihi wasallam liyukabbiluha. Biglang tumalon yung nagbebenta at kinuha ang kamay ng propeta sallallahu alaihi wasallam upang halikan, no? Sa sobrang hanga nila kay propeta sallallahu alaihi wasallam, tumalon, no? Biglang tumayo at tumalon at kinuha ang kamay ng propeta sallallahu alaihi wasallam upang halikan ito. Ngunit ano yung ginawa ng Rasul sallallahu alaihi wasallam? Fajazaba yadahu. Hinila niya ang kanyang kamay. Bakit niya hinila? Famana'ahu qailan lahu. At pinagbawalan niya ito at sinabi niya, hada taf'aluhu al-a'ajim bimaluqiha walastu bimalikin. Sabi niya, yan ang gawain ng mga non-Arab sa kanilang mga amo, sa kanilang mga hari. Pinapahalikan ang mga kamay at ako ay hindi isang hari. Subhanallah. Ngunit tingnan mo, mataas ang antas na tao. Nasabi niya sa kanyang sarili, hindi ako hari. Hindi ako hari. Sabi niya, innama ana rajulun minkum. Ako ay isang lalaki lamang na kabilang sa inyo. Subhanallah. Ako ay tingnan niyo paano nagpapakumbaba ang Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ako ay isang lalaki na kagaya lamang ninyo. No? Pero ngayon makakakita tayo ng tao, pag hindi nabanggit ang posisyon niya, wala na, galit na galit na. Pag hindi na-recognize kung ano yung posisyon na mayroon siya, wala na. Pag hindi siya na-honor yung darating sa isang example okasyon, pag hindi natawag, wini-welcome natin ng ating honorable, di ba? Wala, pag hindi na-mention ganun, galit na. Hindi na magdudunit. Subhanallah. Aming mga ganyan. No? Which is wrong. Kasi nga ang Rasul sallallahu alaihi wasallam ang may pinakamataas na antas, never nag-clean. At never nagmataas. No? Kaya kapatid, sa pananampalataya sa Islam, makakakunan natin ng aral ang mga kwento ni Propeta sallallahu alaihi wasallam. At ano ang nangyari pagkatapos nun? Pagkatapos, thumma akhadha as-sarawil. At kinuha na ng Propeta sallallahu alaihi wasallam ang kanyang pantalon na binili. At anong ginawa ni Abu Hurairah? Fa'aradtu an ahmiluha. Sabi ni Abu Hurairah, gusto kong dalhin yung dala-dala ng Propeta sallallahu alaihi wasallam. Kinuha ko sa kanya. Ano ang sinabi ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Wag mong kunin. Huwag mong dalhin. Bakit sabi ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Sahibu syai' ahakku bi an yahmiluhu. Yung namili, siya dapat yung nagdala. Hindi yung ako yung nagbili, ikaw yung magdadala. Di ba? Tingnan nyo. Pag-uugali ng Propeta sallallahu alaihi wasallam, kaya niyang dalhin kung ano yung pinamili niya. Hindi siya nahihiya. Hindi, kasi makakakita tayo ng maraming amo. Hindi tayo nagpapatama. At least man lang makunan natin ng aral. Makakakita tayo ng maraming tao. Kawawa yung bata-bata, yung mga halos lahat. Kahit pa yung maliit na bagay, ipadala pa. Kahit pa yung nasa harapan, iutos pa. Subhanallah. Ang Rasul sallallahu alaihi wasallam, kung ikaw man ay nakakarinig, kung tayo man ay nakakarinig, kabilang sa sunna ng propeta sallallahu alaihi wasallam, kabilang sa ibadah, pag sabing sunna, ibadah kay Allah, ang ikaw mismo ang magdadala ng pinamili mo. Sabi ng Rasul sallallahu alaihi wasallam kay Abu Hurairah,
No? Sabi niya, sahibu shay, yung nagmamay-ari ng isang bagay, siya dapat ang magdala. Hindi yung ipapadala niya sa iba. No? Yung nagsama na nga kayo, ipapadala mo pa. Pero na lamang, kung example, makikisuyo ka, walang problema doon. Pero yung nagsama na nga kayo, pahihirapan mo pa yung brother mo. Itatambak mo pa doon sa kanya lahat. Hindi yan. Ha? Yan ang propeta sallallahu alaihi wasallam. No? Subhanallah. Pang-apat na makukuha natin. Wa kana alayhi salatu wassalam marra fi safarin ma'a jama'a. Ito, kunin din natin ito, makukuha natin ng aral. Falamma hana maw'id at-ta'am, no, ang Rasul sallallahu alaihi wasallam, nasa expedition sila, nasa travel. Nasa travel sila. Nang dumating na ang oras ng pagkain, ibig sabihin nakakatikim na sila ng gutom, no? Nagugutom na sila ng uhaw. Azamu ala i'dad shat ya'kulunaha. Ang mga sahaba, ang mga companions ng Prophet sallallahu alaihi wasallam, gusto nilang magluto ng kambing, mag-ihaw, para may makain sila kasi nasa travel sila. Ano yung ginawa? Ano yung sabi ng sahaba? Faqala ahaduhuma, sabi ng isang sahaba, alayya dhabha. Sabi ng isang sahaba, ako yung mag-ihaw ng kambing. Wa qala al-akhar, alayya salquha. Ako naman yung maglilinis, magtatanggal ng balat. Wa qala al-thalith, alayya tabakhuha. Ako ang magluluto. Ibig sabihin, yun yung mga companions ng Rasul sallallahu alaihi wasallam, mga kasama niya. Wa qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, at ang sabi ng Rasul sallallahu alaihi wasallam, alayya jam'ul hatab. At ako naman ang mag-iipon ng mga kahoy. Subhanallah. Biro mo, may pinakamataas na antas, nagpapakumbaba, no? Hindi niya pinapabayaan ang kanyang mga tao. No? Subhanallah. Bro, ang propeta sallallahu alaihi wasallam, hindi siya yung tipong tao na palautos. Bago pa siya mag-utos, pinapangunahan niya ang isang bagay. Ang propeta sallallahu alaihi wasallam kaya nga imam eh. Kaya nga leader. Mali ang busing na terminolohiya sa kanya. Kasi yung busing, minsan, utos ng utos. Di ba? Pero siya ay leader. Leader. Imam. Nangunguna. Ha? Ano yun? Versatin? Oh, kahit anong trabaho kaya niya. Basta halal, ha? Basta halal. Yan ang propeta sallallahu alaihi wasallam. Flexible in English. Sabi ni Ustad naman, subhanallah. Iba to, mayroon tayong, ano yun na language? English din. English din. Synonym ng flexible. Subhanallah. Mashallah, ang mga viewers natin dito ngayon sa loob ng masjid ay parang naabutan nila yung pagsakop ng mga Amerikano dito, ha? Preserve pa yung kanilang mga dila sa mga, subhanallah, ha? Nakuha pa nila yung mga, mashallah, katagang English. So, subhanallah, ang Rasul sallallahu alaihi wasallam, kung kukunan natin ng aral, no? Nag-uutos. Pero, pinapangunahan niya. Hindi yung utos ng utos, hindi naman nangunguna. Kahit nga nahuhuli, hindi naman nahuhuli. Ha? Pero ang Rasul sallallahu alaihi wasallam, bago pa mag-utos, of course, nag-uutos siya ng kabutihan, ng pagsamba. Pero bago ang lahat, pinapangunahan niya sa kanyang sarili. Leader. Yan ang leader. Kung ikaw ay isang leader, commander, sa salita lamang, na hindi ka commander. Hindi ka leader. Hindi ka leader. Dictator lamang. Ikaw dapat ang taga-lead. Diktador ang tawag doon. Ikaw dapat ang mauna. No? Yan ang Prophet sallallahu alaihi wasallam. Biro mo, mataas ang antas, magkukuha ng kahoy, magsisibak. Subhanallah. Sa atin ito, pag leader ka sa isang grupo o isang kumpanya, bakit ako pa kukunin mo ng kahoy? Bakit ako pa palutuin mo? Ha? Ako naman yung leader, ako yung, subhanallah. Pero ang propeta, sallallahu alaihi wasallam, hindi ganun. Isa pa na makukuha natin na mga kabutihan. Ano na yung oras? Mashallah, 5:30. 5:30, okay pa?
mga practice ng Prophet sallallahu alaihi wasallam, wa kana min adatihi sallallahu alaihi wasallam ma ashabi an yakbila ma'dirat al-musi wa la yujabahu ahadan bima yakrahu. Masyaallah, ang Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tingnan niyo paano kinukorek ng propeta sallallahu alaihi wasallam ang isang taong nagkakamali. At paano niya pinakikitunguhan ang isang taong nagkakamali. Paano ang propeta sallallahu alaihi wasallam nakikitungo sa mga bagay na hindi niya gusto? Ha? Tanungin natin bro ang ating sarili. Ano yung ginagawa natin pag may mga bagay na hindi natin gusto? Siyempre, madalas nagagalit tayo. Ay, bakit yan? Bakit ganito? Bakit ganito? Pero tingnan mo ang Prophet sallallahu alaihi wasallam. Paano niya pinapakitunguhan ang tao pag may ginagawang mali? Never ang Rasul sallallahu alaihi wasallam nag-confront sa isang tao, sinabi niya, bro, wag yan, mali yan. Hindi siya ganun. Hindi siya yung tipong tao na ganun. Mashallah, welcome sa mga kapatid natin dyan na dumating. Umupo kayo, no? Mashallah. Makinig tayo sa mga muhadara. Upo kayo. Ito'y para sa ating lahat, no? Mashallah, idua natin. Habang kayo ay nakaupo, ito'y espesyal na panahon upang magdua tayo at makinig. Makapulot ng mga aral. Ang Rasul sallallahu alaihi wasallam, pag may nagkakamali, hindi siya kaagad ng, ba't ginawa mo yun? Hindi siya ganun. At pag may mga bagay na hindi ka nais-nais, nagasabar ang propeta sallallahu alaihi wasallam. At pag nagdami na yun, no, yung pagkakamali yun, dunaan yadkur ismo, ano yung sinasabi ng Rasul sallallahu alaihi wasallam? Ma bala akwamun yaf'aluna kada wa kada. Ang sinasabi ng propeta sallallahu alaihi wasallam, example, pag may nakita ko na isa sa inyo dito na may maling nagawa, hindi kita ikukumpron na, oy, ba't ginawa mo yan? Hindi ganun ang propeta sallallahu alaihi wasallam. Ang ginagawa ng isang leader na tama, or ang propeta sallallahu alaihi wasallam, tumatayo siya sa harapan at sinasabi niya, ano na kaya ang nangyayari sa mga tao ngayon? Ba't nagagawa nila ito? Ganun ang propeta sallallahu alaihi wasallam. At least man lang, hindi masaktan at mapahiya ang tao. Hindi nagpapahiya ang propeta sallallahu alaihi wasallam. Bagkus kahit pa mga espesyal na mga tao yung sa harapan, kasama niya yung mga sahaba, kagaya ni Abu Bakar, Umar, Ali at iba pang mga sahaba. Mga espesyal yan ng mga sahaba. Kung sa panahon natin ngayon, kabilang yan sa mga matataasang posisyon. Ngunit sabi ng Rasul sallallahu alaihi wasallam, ano na kaya ang nangyayari sa mga tao ngayon? Pero hindi niya minamaliit ang mga tao. Hindi siya nagduduro. Hoy, ikaw, ba't ginawa mo yan? Hoy, ikaw, anong nangyari sa'yo? Haram yan, makruh yan, bid'a yan. Ay kadalasang makikita natin na mga nagsisermon. Ganun eh. Pinapahiya yung mga tao eh. Sinasaktan yung mga tao, which is wrong. No, ang Allah subhanahu wa ta'ala nagbika sa Quran. Pakitunguhan mo sila bil hikmah. No? Bil hikmah. Sa mabuting pakikitungo at pamamaraan. Gayon din ang propeta sallallahu alaihi wasallam nagsabi, no? Yassiru wa la tu'assiru. Pakitunguhan mo sila ng maayos, yung easy, simple, at huwag mo silang pahirapan. Bashiru wa la tunaffiru. Sabi ng propeta sallallahu alaihi wasallam, balitaan mo sila ng maayos at huwag mo silang itaboy. Kasi kabilang sa pagtataboy, ang ipapahiya natin sila sa harapan ng maraming tao. Kasi pag napahiya ang tao, siyempre, makakakita tayo ng tao, especially sa buwan ng Ramadan, para sa mga kasama naming mga ustad, sa mga nagmumuhadara sa masjid, iwasan natin, lalo na sa buwan ng Ramadan, ang sasabihin natin, ang mga tao ngayon si Pulano, pumapasok sa moski pag buwan ng Ramadan lamang. Iwasan natin yan. Subhanallah. Walang nakakaalam sa atin sino ang binibigyan ni Allah ng taufik. Walang nakakaalam sa atin sino sa atin ang inililigtas ni Allah gabi-gabi. Kahit pa tayo, araw-araw nagsasala. No? Walang nakakaalam sa atin sino ang binibigyan ni Allah ng hidayah niya. Huwag tayong makakasigurado. Huwag nating pasakitan yung mga taong kakapasok lamang sa moski. Sasabihin natin, ala, nagdami ang mga balik Islam.
Nagdami ang mga ano, yung mga salitang pabalik-balik sa Islam. Masakit yun para sa kanila. Ha? Masakit, hindi yun pwede. Kaya kung tayo magmumuhadara sa harapan ng mga maraming tao, yung mga masasarap na salita, makalubag loob, ha? Yung makakakuha ng kanilang damdamin, huwag yung mas lalong masasaktan sila. Ha? Huwag tayong magtaboy ng tao. Kung makakakita tayo ng pagkakamali ng grupo ng tao, huwag nating sabihin kahagad na, lalo na sa harap ng maraming tao, yung gawain mo bidayan, yung gawain mo haram yan, yung gawain mo, subhanallah. Ang propeta sallallahu alaihi wasallam, kinakausap niya ang tao sa mabuting pakikitungo. At hindi niya dinidirekta, ikaw nagkamali, ikaw ganito yung gawain. Hindi. Huwag ganun, kapatid, sa pananampalataya sa Islam. Kung man concern tayo sa gawain niya, sasabihin mo, concern ako. Kasi nga ang gawain niya mali. Mayroon pa bang mas tatalo sa pagiging concern ni Propeta sallallahu alaihi wasallam? Wala. Kung sasabihin mo, concern ako, maling ginawa niya, dapat ko siyang i-correct kahit pa maraming tao. Mayroon pa bang mas hihigit sa pagiging concern ni Propeta sallallahu alaihi wasallam? Wala. Kaya yung pamamaraan niya yung susundin natin. Kabilang sa mga pag-uugali ng Propeta sallallahu alaihi wasallam, walam yakun yajibu an yakuma lahu ahad wa kana yajlis haythu intaha bihi majlis wa yunazzil ila aswaqihim. No? Ang Rasul sallallahu alaihi wasallam, alam nyo ba, pag sa kagaya nitong pag-uusap-usap, hanggat may nagsasalita, hindi siya magsasalita. Kahit pa hindi niya maiintindihan ang salita. Minsan sa panahon ng Propeta sallallahu alaihi wasallam, kasama si Abu Bakar, may isang bisita pumasok. Bisita, na kung saan hindi maintindihan ang pananalita niya. Si Abu Dhar al-Ghaffari pumasok. Yung hindi pa siya Islam, pumasok siya, hindi maintindihan ang kanyang salita. Isa sa mga magiting na mga sahaba. Si Abu Bakar Siddiq, gustong-gusto na niyang gulpin yung taong yun eh. Kasi nga, yung pagpasok ni Abu Dhar sa Madina, sa Makkah, patago. At nakita ni Abu Dhar yung dalawang babae, humingi siya ng tulong doon. At yung dalawang babae, hindi nila maintindihan ang salita ni Abu Dhar, no? Kaya't akala nila masama yun. Kasi si Abu Dhar pumunta sa Makkah para mahanap ang propeta sallallahu alaihi wasallam. Inatakot yung dalawang babae, sumigaw. Nakita nila Hamza, nakita ng mga uncle ng propeta sallallahu alaihi wasallam. Kinuha nila si Hamza, si Abu Dhar, dinala nila kay propeta sallallahu alaihi wasallam. Nagsalita ng hindi naintindihan. Galit na yung mga ibang sahaba. No? Ano yung ginagawa? Ano yung sinasabi nito? Sabi ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hintayin yung matapos. Yan ang pag-uugali ng propeta sallallahu alaihi wasallam. Tayo ngayon, madalas, hindi pa natatapos ang istorya, sinasapawan ka agad. Kahit nga tama, sapawan ka agad, di ba? Which is wrong. No? Isa sa mga sunna, pag-uugali, pag may nagsasalita, patapusin. Hindi yung wala pa nga natapos, hindi pa nga naintindihan yung tanong niya, no? Kasi minsan, tayo, hindi pa naubos yung tanong, alam ko na yan. Huwag ka nang magano. Mahirap yun. No? So, ang propeta, sallallahu alaihi wasallam, huwag natin kalimutan, kabilang pala sa sunnah. Kahit hindi mo maintindihan, magsalita, paubusin mo magsalita. Pag natapos siya, sabihin mo, hindi ko naintindihan yung salita. Yan ang propeta, sallallahu alaihi wasallam. Subhanallah. Sallallahu alaihi wasallam. Kabilang sa pag-uugali ng propeta sallallahu alaihi wasallam, kaya pa, Taj? Kaya pa. Alhamdulillah, mashallah. Kabilang sa pag-uugali ng Rasul sallallahu alaihi wasallam, sa mga nanonood dyan, online, mashallah, i-share lang natin, wa yukarribu ilayhi dawis sabak. Allahu Akbar. Ito, di ko alam kung mayroon nitong nakaka-experience sa atin. Ang Rasul sallallahu alaihi wasallam, kaya niyang makitungo at makisalamuha. Kaya niyang makisalamuha kahit pa sa mga taong marami ang mga experience na kasalanan. Mga maraming napatay, mga magnanakaw,
mga mga manluloko kayang makasalamuha ng propeta sallallahu alaihi wasallam. Wa yuqarribu ilayhi dawis sabaq fil Islam wal jihad walau kanu ghimaran nas. Kaya niyang makitungo sa mga taong maraming pinagdaraanan, maraming mga pagdurusa. Kaya niyang makitungo. Kasi maraming taong makikita natin, magaling lamang makitungo, magaling lamang makisalamuha sa mga kagaya niya. No? Pag nakakita siya ng mga mayayaman, mga may mga grado, example, pag may lumapit sa kanya na ang pangit ng suot, or pag alam niya yung mga dating may mga kasalanan niya, may mga record niya, wala na, di na niya pinapansin. Pero ang propeta sallallahu alaihi wasallam, dawis sabak. Kahit pa maraming napatay, pag tiningnan natin sa vocabulary ng Arabic, yung dawis sabak, Arabic language, ang kahulugan nito, maraming napatay at mga magnanakaw. Maraming mga ganyan. Maraming experience na mga masasama. Kayang pakitunguhan ng propeta sallallahu alaihi wasallam. Hindi siya nagmamalaki. Ba't ako makikitungo sa'yo? Ba't ako makikisalamuha sa'yo? Magnanakaw ka, marami kang pinatay. Subhanallah. No? Hindi ganun ang propeta sallallahu alaihi wasallam. Alam ba natin, bata, matanda, ang Rasul sallallahu alaihi wasallam nakikitungo siya. Mahirap, mayaman, ang Rasul sallallahu alaihi wasallam nakikitungo siya. Yan ang propeta sallallahu alaihi wasallam. Ngayon, makakakita tayo sa mga moske. Huwag magalit yung mga imam natin nakikinig dyan sa online. Pag may mga batang pumapasok, tinataboy nila yung mga bata. Lumabas ka, maingay ka. Which is wrong. Imam, kung ganyan ang gawain mo, magtaubat ka kay Allah. Kung ang gawain mo, tinataboy mo ang mga bata pumapasok sa moske, magtaubat ka kay Allah. Bagkus ang Rasul sallallahu alaihi wasallam, siya ay nagko-convince na pumasok sa moske. Ang Rasul sallallahu alaihi wasallam nagsasala, hawak-hawak niya ang kanyang apo, nakatayo. Si Hasan, si Hussein, pag siya ay magsusujud, ibinababa niya. Pero ngayon, makakakita tayo ng mga moske, pag pumapasok ang mga bata, wal-iyadu billah, tinataboy. Pag nakalain na ang mga bata sa first line, pinapaalis. Subhanallah. Magtaubat tayo kung nagawa natin yun. Subhanallah. Ang sala nila, kabilang sa mga sala na mga kirid. Subhanallah. Naway patawarin tayo ni Allah subhanahu wa ta'ala sa mga kagaya nito na mga gawain na mga nagawa natin. So, idua natin kay Allah subhanahu wa ta'ala na kung ano man yung mga kakulangan na nagawa natin, naway patawarin tayo ni Allah subhanahu wa ta'ala. Nasal Allah subhanahu wa ta'ala al-afwa. Hilingin natin kay Allah subhanahu wa ta'ala ang kanyang kapatawaran at burahin niya ang ating mga kasalanan. Kagaya ng pagbura niya ng kasalanan ng mga nauna sa atin na mga sahaba, ng mga propeta, ng mga tunay na mga nananampalataya kay Allah subhanahu wa ta'ala. Idua natin ito. Ito yung mga oras ngayon sa online na mga nakikinig dyan. Ito yung oras ngayon na talagang automatic dinidinig ni Allah subhanahu wa ta'ala ang mga biyaya. Sa mga naan dito, sa mga kapatid natin na mga pumanaw na, sa mga magulang natin, idua natin, naway patawarin sila ni Allah subhanahu wa ta'ala. Amin. Gayon din sa mga ating pagsamba kay Allah, maliit man, malaki, yung mga sadaka natin, patawarin tayo ni Allah subhanahu wa ta'ala. Hanggang dito na lamang. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.